Ngayong araw nga ay aking ginugroom itong si Kali dahil ang kanyang mga kuko ay matutulis na naman. Nakakapangalmot na naman ito. Kaya iniisa-isa ko siyang putulan ng mga kuko. Kahit ang mga mata niya ay nagre-red na, pinuputol ko na po ang mga kuko niya. At sanay na sanay naman po yung putulan ng kuko. Tingnan nyo naman, relax na relax. At pagkatapos po niyan, medyo babawasan ko po ng konti ang kanyang mga balahibo. Kailangan lang kasi sa pagpuputol ng kanilang mga kuko, dapat ay tansyado mo rin, dapat ay maingat ka din. Kasi pag hindi, baka po magupit yung kanilang laman. So pag once na magupit po yan ay syempre magdurugo. Matutroma sila. Sa susunod na magupit ka, papapalag na sila kasi maaalala niya yung mga panahon na nagupit ka na napasama yung kanyang laman. Ang pagupit ko nga po pala ng kanilang mga kuko ay once a month. Kapag alam ko matalim na, ginugupitan ko na po. Mga kuting pa lang sila, ay ginugupitan ko na sila. Kaya sanay na silang gupitan ng mga kuko. Kasi pag hindi mo sila sinanay at naisipan mong gupitan ng kuko sa mga panahong malalaki na sila, ay naku, sigurado po, magwawala yan at ayaw na magpapagupit. Ay ko, habang dinidilaan ang puwet sa may pinto, pusa ko, maliit na mabalahibong budol. Yon lang, may regalo siyang dinadala, kalahating butiki. Itong namang nakikita nyo ay si Gotti. Alam niyo naman si Gotti, feeling niya ay mahuhuli niya po ang ibon. Nandiyan sa kabilang bintana, sa labas po ng bintana, mga ibon. Pinagtatangkaan niyang hulihin ang ibon. Akala naman niya, makakalabas siya ng bintana. Grabe ang pagtanaw ni Gotti. Hoy Gotti, hindi mo yan makukuha kahit anong gawin mo. Hindi mo makukuha yung ibon na yan sa labas. Bumabelo pa yan si Gotti. Tinitingnan niya kung kaya niyang hulihin. Pero hindi mo yan kayang hulihin, Gotti. Hoy Gotti, bumaba ka na dyan, Gotti, at hindi mo makukuha yung mga ibon na yan. Dito ka na, Gotti. Kahit anong gawin mo, hindi mo makukuha yung ibon na yan. At nasa labas yan. At ikaw ay nasa loob. Gamitin mo naman minsan, Gotti, ang iyong kukote. Yan, tama lang yan. Nandiyan ka na lang muna. Maghintay ka na lang ng pagkain. Alam ko na maghihintay ka na ng pagkain mo. Ano, Gotti? Ang pagkakatingin pati sa akin, walang kakurap-kurap. Alam niyo bang itong si Gotti, ang tatay niya ay si Max, ang nanay niya ay si Winter. Pero mas naging kamukha niya si Max kasi si Max po ay pango. Si Winter naman ay hindi. Kaya lang, itong kulay niyang black ay naman niya kay Lola Coffee niya. At yung konting puti. Kaya ang kulay ng balahibo ni Gotti ay ito. Pero po si Gotti ay ang nag-ampo na sa kanya ay si Yasi. Kaya nung isang buwan na siya, ang nakagista na niyang nanay ay si Yasi. Pero biologically, si Winter talaga ang kanyang nanay. Iminali lang namin siya kay Winter dahil hindi na kaya ni Winter na magpadede ng mga kitten niya kasi sobrang payat na siya. Kaya ang nag-ampo na, nagkataon naman na may mga kitten din noon si Yasi at namatay lahat ng kanyang kitten, inampunan niya si Gotti. Yon lang, may regalo siyang dinadala, kalahating butiki, salamat ha. Lambing niya, kagat sa daliri sa paa. Tapos simasin mo tiyan ko, pero bawal kalmot at aray mia. Ito namang nakikita nyo, yan naman ay si Kali. Iba-iba din ang trip ng mga pusang yan. Pero lahat naman yan ay malalambing. Ano, Kali? Yan naman, yung pusa naman yan naman ang pinakamaingay. Kunting hawak mo lang sa kanya, panay ang ingaw na. O, tingnan. Walang sweldo, meow, meow, meow. Pag gutom siya, titigan ka niya. Tumbabaso gamit ang paa. Kalabog, ayan na, meow, meow. Pusa ko ang CEO ng bahay. Tulog siya, pantitry sa oras. Tingnan mo naman itong ginagawa mong ito, Gotti. Alam mo namang busy ako pag-check ng mga portfolio ng mga students ko. Talagang nagpakalong ka pa talaga. At wala kang kibo-kibo dyan. Ano, Gotti? Gotti, ano kaya, Gotti, kung ikaw na lang kaya, Gotti, ang mag-check nitong portfolio? At relax ka dyan. Minsan hindi mo rin maintindihan ang mga alaga mong pusa. Kasi kung kailan naman busy ka, at saka naman doon naman talaga sila pupwesto. At doon naman talaga maglalalambing. Ay naku pusa, akala mo sa'yo tumba
Kung may pag-ikot ka pa, Goti, ay naku, Goti, nagpapapansin ka talaga, Goti. Alam niyo bang itong si Goti, ito ang paboritong pusa ng mga magulang ko. Kasi tuwing pupunta po sila dito sa amin, lagi ang tinatawag ay si Goti. Kasi ito si Goti ay magaling mag-entertain ng bisita. Once na pumunta ka dito sa bahay namin, nakalapit ka agad niya si Goti at magpapakalong sa inyo, magpapapansin. Friendly po yung pusa na yan. Kahit minsan ay may kasungitan. Kaya lang minsan, natutuwa na siya kay Coffee. Yung kay Dula Coffee niya, hindi ko alam kung ano ang sa isip ni Coffee or naisipan ni Coffee kung bakit galit na galit siya dyan kay Goti. Dahil siguro siya ay may bigote. Nakakatawa kasi ang pattern ng kulay ng balahibo ni Goti. Imagine nyo naman na meron siyang bigote sa may ibaba ng kanyang ilong. Ayan, di ba? Kita nyo naman ang kanyang bigote. Yan po ay female cat. Mukha lang po yung lalaki dahil sa kanyang bigote. Ano, kumusta, Goti? Okay na ba, Goti, itong ginagawa ko, Goti? Ako ang CEO ng bahay. Tulog siya pantitry sa oras. Meow, meow, meow. Alas 3 biglang may marathon. Meow, meow, meow. Gumawa sa pintong nakasara. Umupo sa laptop, nag-type siya. Meow, 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 meow. Yan, tahimik lang dyan si Goti. Hihintay lang niya na ipet siya. Ayan, di ba? Bumaba na. Ngayon naman, tingnan nyo naman itong si Yasi. At relax na relax yan sa pagkakahiga. Kung saan naman, sikip, doon naman talaga siya sisiksik. Kahit hindi ko alam kung komportable pa ba siya dyan sa pwesto niyan. Pero siya talaga, dyan talaga siya naghiga. At dyan talaga niya gustong matulog. Kasi hindi natin alam kung anong mga trip ng mga pusang ito. Ano, Yasi? Yan naman si Yasi. Pag alam naman nakaupo ako dyan, ayan, nagpapakalong. Ganyan siya. Pero wag ka. Yan pong si Yasi ay may kasungitan. Ang pagpipet sa kanya ay depende sa kanyang mood. Kasi pag wala siya sa mood, siguradong kakagatin ka niyan o kaya kakalmutin. Pero malambing naman yan. Tapos si Masin motiyan ko. Pero bawal kalmot at aray miaw. Pusa ko ang CEO ng bahay. Meow, meow, meow. Ako'y staff lang na walang sweldo. Meow, meow, meow. Pag gutom siya, titigan ka niya. Tumbabaso gamit ang paa. Kalabog, ayan na. Meow, meow. Ganito talaga ang behavior nito ni Yasi. O Yasi, saan ka na pupunta? Ng bahay. Ano pa pala ito? Tulog siya May pagkasilosa pa ang pusang ito. Pag hindi mo siya napansin, siguradong tataguan ka nito sa sulok-sulukan. Ganyan ang attitude niyan. Sa dami namin pusa, alam na namin ang iba't ibang attitude nila. Gumawa sa pintong nakasara. Umupo sa laptop, nag-type siya. O, ang ganda ng pwesto mo dyan, Goti. Katabi mo ang iyong nanay-nanayan na si Yasi. Ano, Goti? Yan kasi ang pinikilalang nanay na ni Goti, hindi na si Winter. Si Winter kasi ang kanyang biological mother. Si Yasi, dahil lumaki sa kanya si Goti, feeling ni Yasi ay talagang anak niya si Goti. Ito kasi si Yasi nagkataon naman na nanganak din siya, kaya lang lahat ng anak niya ay namatay. So dahil si Winter hindi naman siya pwedeng magpadede dahil dahil sa kanyang health condition, pinampo namin sa kanya si Goti para mabuhay at pinampo naman yun ni Yasi. Ganyan kabait na mamakat si Yasi. Tingnan nyo naman hanggang ngayon, binugroom niya si Goti kahit malaki na. Ganyan talaga ang pagmamahal ng isang ina. Kaya lang itong si Goti, minsan mo lang utang na loob, inaaway niya si Yasi. Sa daliri sa paa. Tapos si Masin motiyan ko. Pero bawal kalmot at aray miaw. Pusa ko ang CEO ng Ano Yasi, at natingin ka sa akin, hindi ka na malipat ka na naman sa akin, tinignan ka na ni Goti, balik na dyan sa pwesto ninyo, sabi na ulit kayo ng anak mo, balik kayo dyan, balik, hindi ka pwedeng tumabi sa akin. Ayan, dyan na kayong magnanay. Itong si Goti, ang nanay niya talaga ay si Winter. Si Winter naman, ang nanay niya si Sassy, at si Sassy, ang nanay ay si Coffee. Kaya itong si Coffee, apo naman niya itong si Goti, dahil hindi kilala ni Coffee si Goti, at si Goti ay pango, galit si Coffee dito kay Goti. Kaya grabe ang trauma ni Goti kay Coffee. Meow, meow, meow. Alas 3 biglang
nyo, ito naman si Chachi. Yan ang paborito niyang pwesto dyan sa hagdan na yan. Minsan hindi niya napipigilan yung kanyang antok. At pag siya ay naantok na, nakakalimutan niya na siya ay nasa hagdan. Kaya siya ay nahuhulog. Diba, Chachi? Si Chachi, ang attitude niya, malambing yan. Huwag mo lang pakikialaman ang kanyang tiyan at dyan kayo mag-aaway. Ayaw na ayaw niyang papahawak ang kanyang tiyan. Yan naman ang ugali ni Chachi. Pero pag bagong anak yan, naku, gusto niya na hawakan mo ang tiyan, lalo na kapag siya ay nag-labor, kailangan nakaalalay ka. Ay, naku, nakakaawa din. Halos lahat naman sila mga mama kapag sila ay nanganak. Kailangan nakaalalay din tayong mga parent nila. Parang moral support natin sa kanila. Kahit pa paano maibsan yung nararamdaman nilang sakit habang nanganak. Kagat sa daliri sa paa, tapos simasin mo tiyan ko, pero bawal kalmot at aray miaw. Pusa ko ang CEO. Ito na ang mga grupo ng mga pusa. Alam niyo ba kung bakit naandyan sila? Kasi yan po ay naghihintay na yan ng vitamins na ipapainom namin sa kanila. Yun na lang muna. Hanggang sa susunod po uling vlog para sa update ng aming mga alagang pusa. Maraming salamat po sa panonood.